How are you today? It's um, as I have observed, somehow it's sa akong pag-describe ani murag subo pa malandungon nga as our government is trying to um, slowly trying to allow the movement of the people sa atong nasod nga murag magkagaan na para ma-revive ang atong economy. It's disheartening that some people are still afraid um, to fellowship, to have fellowship uh, sa kaning corporate setting na to. Although we are still encouraging labi na gyud kadtong mga seniors or kadtong mga below unsa pa na? Below 15 to still stay at home. But I have observed there are some of our brothers and sisters who are who would love to go to other places like Soroy or asay lugar nga nindot adtuan para maka relax, but have failed to kanang mobalik og fellowship sa ingon ani nga setting. Siguro kung magluno ng bitin, mag-change siya og kuan ba? Skin, dili na magsuroy-suroy. Magpundor na siyang lungga. Adto siyahang puy-anan. Mao nay hibernate. Kaya bang nara din to, balay gyud way laing buhaton. Gligid ra tanaw sa lidas ini pagkahuman kaon, pagkahuman tanaw na sa salida, FB. Siguro mao na akong pasabot sa hibernate. Before we will move forward, let us just commit this time to the Lord in prayer first. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this time. Thank you for your presence this morning, O God. Indeed, Lord, as the song says, wala kang katulad, wa gyud kaparehas nimo Ginoo. You are the King of Kings, you are the Lord of Lords. You are a sovereign God. You are in control of everything that's going on around us and all over the world, even in this pandemic, oh God. Even if you have allowed this, Lord, to happen during our lifetime, but still, you are a sovereign God. Father, as we are going to meditate upon your word this morning, O God, it is my prayer that you will cleanse us, O God. Forgive us for the things that we have done against you. I pray, Father, that your Holy Spirit will minister to us this morning as we are going to look upon your word today. In Jesus' most precious name, we commit all these things to you. Amen. Winning over temptations. Karong panahon na, di gyud nato kalikayan nga daghan ang mga tentasyon. Bisan naratas balay, naagi hapoy mga tentasyon. Temptation not to fellowship with our
brothers and sisters, temptation not to engage to others because of our limitations, nga kinahanglan dili ta maigo sa virus o dili sad maka spread sa virus, if ever. Our passage this morning tells us or gives us principles how we can win, we can be victorious sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. And it's found in James chapter 1 verses 2 to 4. Actually, kaning message nga akong ipakigbahin ninyo, siguro nag-una na ani ang mga batanon. Kay mao ni gihatag nila nga passage para ako untang i-share sa ilaha. But I was prevented to do so because of what happened to my brother last Saturday. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga nabali ra, igo ra nabali ang iyang bukton. Buhi gihapon ang akong igsuon o karon naa siya didto sa Dumaguete Hospital. Gioperahan ang iyang bukton nga nabali. Nadisgrasya siya sa motor. And I was not able to speak to the youth last Saturday. So pasaylo ako ninyo mga batanon nga naputol. Emergency gid. But I found out that the message is very, or the passage is very, say tawag ani, kanang appropriate sa atong panahon karon. And so I decided to share this message to you this morning. Winning over temptations. Usbon ako pagbasa sa verse 2 hangtod sa verse 4. Ingon din, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Akong balikon ha, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Verse 3, knowing that the testing of yours, kung imong tanawon din para sa mga Jews, para sa mga Hudiyo. In other words, para sa mga magtutuo. So gi-assume din ni James nga ang reader ani is already a believer, is already a Christian. And these verses gives us at least nakakita ko og tulo ka mga considerations din First consideration is, giingon ni James, consider it pure joy. Consider it pure joy. Unsa may pasabot ani? Sige atong tanawon. Verse 2, tanawan ninyo diha. Ay, palihog ko sa slide. Oh, daram day. Sorry kay ha. Asa ba dudong? Ang clicker. Gihatag doon naman ako, no? No? Okay. Thank you. Huwag yun mo matug da. Muna inindot. Pasalamat. Consider it pure joy. O, sige. Kung saan nyo nakita? Maklaro ba ninyo? O, wala ko kailaan na ha. Dili sad na ako sa gamay pa. So, mbot kinsa ning bata na. Pero, kapantay mo sa bata, malipayon kayo siya. Nga naman, kay atong makita diha ang gift. Oh. Nga namang nalipay siya kay naay gift. Kung mabantayan ninyo diha sa verse 2, ingon diha consider, sa ako consider. Sa ubang translation, nabay unsay giingon diha? Sa ubang translations, sa verse 2. Count it joy. Unsa pa? Remember how we are talking about trials.
ang tambag ni James, ingon siya, consider it pure joy. So kung consider ka, maghuna-huna kasi mong kagalingon sa moabot, unsa may imuhang, unsay principle diha nga pwede nato ma-apply. Number one principle is that you need to expect. But unlike this one, ang expectation sa bata is gift man. Kanang unsay tawag na? Kanang makatagbaw niya or maka-feel sa iyang unsay gusto. However, we as believers, we are admonished by James to expect something, and that something is unsa man? We need to expect. If you are a believer of Jesus Christ, you have to expect that trials will come. And so, dinhi palang daan mga igsoon, atong makita, atong maklaro, o atong mawagtang sa atong huna-huna, nga sa dihang ikaw, mahimong magtutuo ni Ginoong Hesukristo, sa dihang ikaw, adunay makabaton og relasyon diha sa Ginoo, ang imong i-expect is not, unsa man? Not material blessings. Probably, material blessings, you will receive that, pero dili sa tanang higayon nga ug unsay gusto nimo makadawat ka ni ana. Kung dili ang i-expect nimo is unsa man? Pagsuway, trials ang giingon ni James, or temptations. Ang trials o temptations gi-equate ni James di basig ako ray ang mga batan-on murag wa man naningog, wa man ni paki, wa mi paki basta ang ang Korean drama. Pero ingon ana kita naturally mao gina atong buhaton because we are expecting a typhoon. And the reason why we need to know whether there is typhoon or not, or unsa ka kusog ang typhoon, is that because we wanted to prepare. Kinahanglan tang mangandam. Pareha sa pag-stock og pagkaon, pag-stock og kape, labi na kadtong hilig kay kape. O si Novi o si JJ na sa likod, hilig kay kape. O ako'y labot, sila ra. Kinahanglan tang mag-stock. Nga naman kay kung moabot ang hangin, unya wala tayo stock nga kape, aluoy kayo, wala tayo mapainit. In the same manner, brothers and sisters, as believers, we need to expect that someday, in one way or another, you are going to experience or to undergo trials and temptations. And the reason why I think James told us to do so or tells us to do so, it's because God wanted us to win or to be victorious in these temptations. Ang Ginoo, kitang tanan, gidisenyo ta, ang mga magtutuo, ang tinud-anay nga magtutuo sa Ginoo, gidisenyo, aron mo daog sa mga pagsuway nga mudangat sa iyang kinabuhi. Wala na siya gidisenyo ang pagsuway aron mapildi ta. Unya ato nang tan-awon karon unsay katuyuan. We need to prepare. We need to prepare for the worst. Pwede atong basahon? Ready, go. Prepare for the worst. So ayaw gyud mo pagtuo ng kung magtutuo ka sa Ginoo, abliha ang imong panyo, kay mag-ampo taron moabot ang panalangin ninyo, bakak na, di na tinuod. Nga naman, in the first place, if you are a believer of God, ang usa sa mga promises sa Ginoo is, He will provide for your needs. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Mao bitaw sa Matthew 6:33, niingon din na. Unsay giingon din na?
Seek ye first the kingdom of God. Unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo tungod kay ang mga butang nga material idugang ra na niya, i-add ra na niya. In other words, material things should not be our focus. In our walk, in our daily walk, dili material things ang atong focus, kundi kinsa man. Ang atong focus is ang atong relasyon diha sa Ginoo. And in this case, in order for us to consider the trials that will come to us with joy, we need to prepare for the worst. Kinahanglan nga atong andamon ang atong kaugalingon nga, ay, dili ni mo abot nako. Di lagi ni mo abot nako. No. You need to prepare for yourself. What will I do if these things will happen to me? Sa una, batanon pa ko, wag ko mag-expect nga ma-stroke day ko. Pastang na-stroke man ko. May gani, Kristohanon ko. May gani na ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Ang ako rin yung gisulti, Ginoo kung kuhaon man kay ko nimo. Andama yung taon akong pamilya. Kay maluoy sad gusto kong pamilya. Ayun nga, wala ka ako niya, mag-uul sila pag-ayo. Labi na gyud akong asawa. Pero akong giingnan akong asawa nga, pwede ra gyud ka mamanaglain, kay gwapa man ka. Lain, dili man igsuon. Ang kaminyoon, uy, narabay padung na minyo, na ay bago lang na minyo. Ang kaminyoon, unsay gingon din na? Lifetime. Lifetime. So in other words, kung nanay usa makuha ninyo, aw libre na ng usa. Pero, ngano naghisgot man ta na? Trials. Trials. Oh. Muna, Pastor JJ. By the way, kinsa tong naka-join sa atong prayer warrior? Prayer watchman, something. Na ako gi-share dito regarding sa atong ministry sa police. Usa sa mga ako nakita, in my own observation, usa sa mga nakita nako nga dakong problema sa atong mga kapulisan is ang kaminyoon nila. And so we need to pray for them. Taas-taas to akong gi-share dito. Ngano ako nang gi-share diri? Appeal na sa atong trials. We need to prepare for the worst. Unsa man, lain nga atong buhaton is this one. That trials will come. If you are a believer of Jesus Christ, whether you like it or not, trials will come. Automatic na siya. Kauban na siya. Pag-ingon pa sa drama, gikaluhaan ng daan. Gabiha. Gikaluhaan ng daan o problema. Next, the trials are difficult. Walay pagsuway nga naay pagsuway nga hayahay. Kuwang na siya. Kay ba mo unsay pagsuway nga hayahay? And most of the time, kani nga klase sa pagsuway, maunay pinakalisod. If you are familiar with the story of the Israelites, unsay giingon sa Ginoo sa ilaha? If you will observe my commandments, so on and so forth, I will bless you. Indeed, kana siya nga unsay nga nani? Kana siya nga blessing, nga promise sa Israel, gituma na sa Ginoo. But most of the time, sa dihang anaa sa kaabunda ang Israel, they failed. They failed to follow God. I heard someone said nga ang lisod ko no nga klase sa pagsuway, kaning pagsuway nga naa sa kahayahay. Dili ang pagsuway nga naa sa kalisod. Because if you are in a difficult situation, the default attitude of man, ang natural yun nga attitude sa tao is unsa man?
mutawag og tabang, manawag og tabang. Ginoo, tabangi ko. Kay naa mas kalisod. Pero og naa sa kaharuhay, kanang daghang kwarta, maglibog na pag gasto sa iyang kwarta, di man ka magkinahanglan tabang ana. Magkinahanglan lang kag tabang kung ang imong kinabuhi na mo'y nag-ungaw sa kamatayon. And that kind of trial, kanang klase sa pagsuway, mauna diha nahagbong ang Israel. Trials are difficult and trials can be painful. Kinsa may ganahan nato dinhing mo experience og sakit. Ako ra gyapon. Kay ako ra may ni ana. Dili bitaw mga igsoon. Wa gyud ganahan natong moagi og sakit ay. And you know what? Our kanang atong pagkagahig ulo bitaw, atubangan sa Ginoo, pwede gina siyang gamiton sa Ginoo. Pariha nang ingnon ta nga ayaw lagi mo pagpakigkauban og dili Kristohanon. Magtuman man gyud ta. Kay ganahan gyud ko ani. Aw ang resulta moagi tag kalisod, moagi tag kasakit sa kasing-kasing. Moagi tag kasakit sa atong kinabuhi siguro physically, emotionally, and spiritually. And indeed, kana nga klase ang sayop nga desisyon pwedeng gamiton sa Ginoo diha sa imo. Mosamot na gyud nga dili ta maka-count it pure joy kung moabot na nato. Ngano man ato mang tinuyuan makaingon man ta mirisin ako. So brothers and sisters, we need to consider trials. When trials will come into our lives, trials can be painful, but we have to prepare ourselves that we need to undergo trials. We have to expect it. Unsa inyo sorry. Unsay nakita ninyo sa picture? Murag maglibog sa ko, pwedeng nagampo, pwedeng naghilak, nag-uol, pero sige, sultian ta lang mo sa akong nakita ani niya, nag-uol ni siya, naghilak ba? Kana bitaw murag nagbakho. Nakahinomdom ko sa una when I was still in high school, murag 4th year man tingali ko adto. O niya, sa dihang muli ko sa among panimalay, ang akong inahan lagi, nakakita man siya sa klase sa akong kinabuhi. In the middle of the night, she will wake up and go to God in prayer. Unya kaysa tunga-tunga sa pag-ampo sa akong inahan mo, hilak man siya, magbakho sa maayo ba. Unya ang akong madunggan is, Ginoo, ang akong anak, si Dudong Kenneth. Dudong man, kay kamanghuron. Maunay akong mamatan gyud sa una. Ingon ana ang akong madunggan sa akong inahan. Kay bawo mo mga igsuon ang pag-ampo sa inahan. Kung unsay inyong nakita nako karon tungod kay gidungog sa Ginoo ang pag-ampo sa akong inahan. Unsay i-expect nato mga igsuon? Wala pa. Unsay i-expect nato? Trials or temptations or difficulties. Sige, ato ning tanawon. I-expect nato ang pagsuway. Ang giingon din sa verse 2, consider it all joy, my brethren, when you encounter trials.
We need to understand that trials is, ang kaning pagsuway is a test. Unya, naa diha sa verse 3 nga kinahanglan ang atong pagtuo, kinahanglan testingan. Anha nang arin lang tingay ko magatubang. Okay, verse 3 naman siya. Yeah. Kadali sa ha. Okay. Trials will come, and every one of us, believers, should undergo trials because according to verse 3, ang trial is a test of our faith. And testing, this kind of test, produces perseverance para sa mga magtotoo. And faith that withstands the test produces long suffering. Makahimo nato nga, unsa pa ng long suffering? Makahimo nato nga mapailubon, makahimo nato nga mataas ang atong pasensya, o makahimo nato nga mo mainantuson, o mo antos, katunta sa pag-antos. Mauna siya ang resulta sa trial. So in other words, kung atong i-expect ang trial, atong i-welcome ang trial sa atong tagsa-tagsa kag Kristohanon nga kinabuhi, mauna siya ay mahitabo nato. Maunang gikinahanglan nga moabot ang pagsuway. Gikinahanglan nga mo undergo ta aning tanan. Kitang tanan nga mga magtutuo. Apil ang pastor, apil ang mga leader sa simbahan, kitang tanan, walay exempted. Unya, unsa nga klase sa pagsuway ang moabot nato? Kani, kung nakabantay mo diha sa picture, lain-lain ang mga picture frames. Verse 2, balik ta sa verse 2, unsay giingon din ha? Consider it all joy, my brethren, when you encounter, unsay inyuhang giunsa pagsulti diha sa inyuhang version? Trials of many kinds, various trials. In other words, walay specific nga usa ka trial lang. Tanan nga trial nga posibleng atong agian, kinahanglan atong andamon ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Trials of many kinds. And possibly, our situation right now can be a part of it. Part na siya sa of many kinds. Kaning atong naagian karon, posible ang uban nato nawad-an og trabaho. Posible ang uban nato ni undergo og tremendous nga unsay tawag gani kanang kalisod or naburyong nata. Ang uban sad na kaning ang giingon sa mga psychologists, mga kaning mental health kuno kinahanglan atong atimanon ang atong kaugalingon. So daghan gyud kaayo. Ngano man kay ang giingon ni James, trials of many kinds. So any difficulty, any painful experience that will come to us can be a part of that trial. And we need to undergo those trials of many kinds. Nagkalain-lain ang mga klase sa pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi. Ang akong giagian, lahi kaysa imong naagian. But the thing is, we need to consider it pure joy. We have to prepare ourselves. Because if we are not prepared, then it can be a difficult task for us to engage to other people if we are not prepared to welcome these trials in our personal lives.
Trials will come in many forms. Second consideration, consider it pure joy when trials will come. Second consideration is that you need to consider your faith. Unsay giingon diha sa verse 3, tanawa verse 3. Giingon sa verse 3 is, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ang pagsuway nga moabot sa imong kinabuhi, nagdana siya og pagkamainantuson. Muresulta na siya ngadto sa pagkamainantuson, pagkamalahutayon, persevere. Unsay naa sa picture? Murag kahoy, no? Pero actually, kuha na siya, murag picture sa brain bitaw sa tao. Kung nabantayan ninyo din ha, sa verse 3, giingon din ha, knowing. Unsay pasabot? Knowledge. So, kinahanglan atong hinumduman mga igsoon nga ang atong pagtuo diha sa Ginoo dili na siya blind faith. Nakuha ba ko ninyo? Nasabtan ba ko ninyo? I hope nasabtan ko ninyo. Tungod kay ang atong pagtuo diha sa Ginoo dili na buta nga pagtuo kundi pagtuo na nga adunay labot ang atong pangutok. That's why we need to prepare. We have to know. And the reason why, according to James, the reason why trials should come into our lives, if you are a believer of Jesus Christ, you need to undergo trials because trials produces unsa? Perseverance. Faith, your faith, my faith is not blind faith. Dili na siya buta nga pagtuo kundi dili gikinahanglan nga ana atay knowledge. We have to know. Parehas karon. Posible nga naay uban nato dinhi nga karon pa ni nato na agian. Karon nakahibaw ta. Nakahibaw ta pinaagi sa pung sa Ginoo nga ang pagsuway day kinahanglan natong atubangon, kinahanglan mo abot sa atong kinabuhi. Mga igsuon, dili lang din hikutob ang atong pagkahibalo. Kung dili bisan ngadto sa atong panimalay, kinahanglan nga mahibaw ta sa unsang paagi. Kinahanglan nga magtuon ta sa pung sa Ginoo. Kanang pagbasa sa pung sa Ginoo, dako na kaayo na og kahimuan. Dili lang sa panahon nga naa ta dinhi. Sa panahon nga magsimba ta, panahon sa Domingo, nya maminaw ta og wali, pilar man in taon ni. Kadiyot ra kaayo. Kung sakuan pa kanang pudyot lang ni siya. But since na magyud ta dinhi, ato lang ni ipadayon. Knowledge is developed by studying God's Word. Ang kahibalo, moabot og maumol na siya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kung magtuon ta sa pung sa Ginoo. Daghan karon ang atong daghan ang klase sa pagtuon nga gimugna sa iglesia. Na ay Martes, na ay Domingos hapon, na apay nagkalain-lain. So gi-encourage nako ang matag usa bisan dili mo makaapil ana, pero in your own time, kamong tuwa sa panimalay, kinahanglan nga mubasa ta sa pung sa Ginoo aron makahibalo ta. In considering our faith, unsay giingon pa din ha, mao ni gi-mention na nako kaganina sa verse 3. Ang rason nga nga testingan ang atong pagtuo is that gikinahanglan nga mulahutay ta, gikinahanglan nga magpadayon ta, gikinahanglan nato ang endurance. Ang usa sa pinakakatuyuan sa pagsuway mga igsuon is kinahanglan nga makabaton ta ani kaning pagkamalahutayon.
Long suffering. Sa unang panahon, ang mga Israelites, sa dihang gikuha sila sa Ginoo dito sa Ehipto, tanaw ha, gikuha sila sa Ginoo, pinaagi gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Pero diha sa disyerto, sa ilahang pagpanaw ngadto sa padung sa yuta nga gisaad sa Ginoo nila, makaagi sila pagantos. Naka-experience sila og physical nga suffering. Tanawa unsay ilahang gibuhat. Kay ba mo unsay gibuhat nila? Unsa man? Nagreklamo. Reklamador kayo. There was one time sa ilahang journey, giingnan nila si Moses nga may pamagdidto mi si Ehipto kay nindot pa man among pagkaon, tanawa dinhi. Wala may pagkaon. And you know what? That same attitude, if we do not prepare ourselves, brothers and sisters, when trials will come into our lives, we have the tendency to murmur against God. Moreklamo against sa Ginoo. Unsay ireklamo? Ngano man ning Ginoo nga ni-experience man ko ani? Ngano man ning niagi man ko kalisod? Ngano man nga ining ingon ani man? Ngano man nga nahitabo man ni namo? Ang amo nung silingan nga dautan kaayo, wa no ni mahitabo niya. Naa nako, naa namo. Ngano man? But you know, brothers and sisters, if we are just prepared, if we have to understand that we must experience trials in order to produce perseverance, aron ta mahimong magmainantuson, mao nang gikinahanglan nga moabot ang pagsuway sa atong kinabuhi, mawala unta na siya. Mao nay katuyuan, mawala kanang ideya nga tungod kay anak nako sa Ginoo, kinahanglan hayahay ang akong maagian. And I think diha nasipyat ang leader sa kapa. Pastor ba sadto? Oh. Diha nasipyat. Ang kaning mga climber, kaning mga kuan, nakainomdom ko sa una, naka-appeal ko og 21K nga fun run. The thing that ang makapadayon sa usa ka athlete pag pursue ngadto sa iyahang sa finish line is dili ang pagkakusog niya modagan or ang pagka-sprinter niya kay 21K is murag layo-layo naman siya, half marathon naman na. Ang makahimo sa runner pag abot sa finish line is kaning gitawag og perseverance. Labi na gyud dong mga 42K, 70K ultra marathon. Kana siya sa physical na nga bahin. Sa atong mga Kristohanon, perseverance gihapon. Perseverance sa pagpadayon, persevere, paglahutay. Dili aron maluwas, kung dili nilahutay ta, tungod kay luwas na tadaan. Kay bawgyud ko nga sa inyong sulod ning amen mo. Amen, Pastor. Perseverance. Ang perseverance, akong gitan-aw sa Webster, naay usa didto ka kuan ka murag definition niya, overcome the greatest difficulties. So atong hinumduman mga igsoon ha. Ang pagkamalahutayon, kita ra ba mga batanon? Kita mga batanon, kamo daw mga batanon naay tendency nga dili mulahutay. Sakto ba ko? Ha? Mura mag nagduha-duha mong tubag mga batanon. Sa akong experience, sa una sa batanon pa ko,
dali ko mapulan. Kanang musurrender dayon ba? So mo nang gikinahanglan nga mo undergo ta og trial kay aron makabaton ta aning perseverance. We need to welcome trials with gratefulness to the Lord. Dili mo reklamo sa Ginoo. Because a trial has a purpose, and the purpose for trial is for us to be able to develop perseverance. Ma-develop ang pagkamalahotayon nato nga kinaiya sa atong kinabuhi. And perseverance, kani siyang perseverance is tied up to our faith. Murag kauban ni siya sa atong pagtuo. In other words, if you do not persevere over the trials that will come into your life, it simply means that your faith is not authentic. Because true faith, authentic faith, is expected to overcome or to undergo, to persevere in the midst of difficulties. So mao na siya barometro, mao na barometer. Kung dunay usa ka Kristohanon, nakita na to sa iglesia, nakita na to permanenteng mo anhi dinhi unya sa kalit lang dunay nahitabo sa iyang kinabuhi nga murag medyo lisod-lisod, bugat-bugat, unya nawala diha sa pagtuo. Indication na siya nga dili tinuod ang pagtuo. Pero ang Ginoo ra gyud kahibawo anak. Ang Ginoo ra nakakita anak. Wa sa tay katungod nga moingon kana iyang pagtuo dili na tinuod. Next, we have to consider maturity. Verse 4. Unsay gingon sa verse 4? And let endurance have its perfect result. Take note of the word perfect, ha? Perfect result, so that you may be perfect, gibalik, and complete. Complete pag yun, kompleto. Unya, kama, lacking in nothing. You see the importance of trial in undergoing trials, brothers and sisters. We have to bear in our minds, we have to think of the finish line. Kinsa naka-experience na to dinhi og fun run sa unang wala pay kuan, wala pay pandemic. Ako rasad. Naka-experience ka dong? Oh, fun gid no. Unsa man to pila ka kilometers? Oh, 10. Taas-taas na na. Oh, fun run. Na kay medal ato. Wala sa ito medal. Ang huna-hunaon sa mga kanibang unsa ni moapil og lumba, ang finish line. Nga naman, sa una, pag pirmiro na kong apil og fun run, dili, bisan unsa nga fun run, apil ko. Pagkaduwat na ko og medal ba? Tanaw na ko sa katong mga chat-chat dito. Mangutana naman, maingon naman, naanay medal? Kung ako una-una, okay sa da. Okay sa ning medal. Si Janea, gamay pa siya, iyagod tong gikolekta. Kaya ganahan man siya, nga naa siya medals. Unya, basta makahuman ka, makaabot ka sa finish line, mahatagan man ka og medal. In the same manner, brothers and sisters, we as believers, we need to think of the finish line. Asa man ang finish line ani? Sa inyong una-una, asa ang finish line? Ha?
hangtod sa kamatayon. Pero dili ang kamatayon may finish line. O transition lang na siya. Ang ending yun ani is, ang finish line yun is ang atong pagpakikauban sa Ginoo physically. Karon nagkuyog naman tagang Ginoo. Naman tayo kasiguruhan. Mao nang kanang ang kanta nga bisan wala kita magkita, dili na tinuod. Nakakita naman ang Ginoo nato. Kita wa kakita sa Ginoo tingali, pero nakikauban na ang Ginoo nato. We need to think of the finish line. Let perseverance finish its work. Tanawa ang giingon din ha. Sa verse 4, perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in anything. Not lacking. Lacking in nothing, ang gingon din hi. So if we will just allow trials to come into our lives, if we will allow trials, if we welcome trials, it produces perseverance within us. And when perseverance have its work within us, the fruit of perseverance is unsa man ang giingon sa verse 4. Completeness, perfect result, and we will not lack in anything. Brothers and sisters, we have to understand that perseverance won't serve its purpose if we will not go through trials. Mao na mga igsoon, ang pagsuway nga moabot sa imong kinabuhi, i-welcome na siya. Ayaw balibari. We have to undergo. We have to face difficulties so that it will produce perseverance within us. Mao nang kung naa kay lisod kayo ikasinabot nga kauban sa trabaho, ayaw balibari. Ayaw pagbagulbol, kundili, amiguha. Nakahinomdom ko sa una, sa first na ko nga pag-adto ministries mga pulis, gitutukan ra ko sa pulis. Gikan sa ulo hangtod sa tiil. What I did was I prayed for him and I continually engaged with that person. That policeman right now is one of my friends. So mga igsuon sa atong pagpamuhat, sa atong pagkinabuhi, sa atong relaunch sa discipleship sa church, I'm sure you will experience difficulties sa atong pag-launch sa home visitation unya. Siguro ko nga naatay mga kalisod nga maagian ni ani. Apan kinahanglan nga atong i-embrace tungod kay ang katuyuan ni aning maong kalisod mao nga aron makabaton ta og kinaiya sa pagkamalahotayon. Perfection. Actually kaning perfection redundant na niya sa kuan. Pero maturity gihapon part sa atong pagtubo ingon nga magtutuo. We need to understand, brothers and sisters, nga kung mo oppose ta sa proseso kaning gisulti ni James, dili ta makaabot aning maturity stage. Mauna nga sa atong mga Kristohanon, sa ato dinhi, dili man ta pareha og maturity stage. Kung naa gani uban nga makabati og negative nga storya against nato, we have the tendency to fight back. That is our default attitude. That is why we should not oppose. Kung naay mga kalisod nga moabot sa atong kinabuhi, dili nato pugnan. Dili nato balibaran. Lastly, ang
giingon din ha is that when we allow, if we will let endurance or perseverance have its perfect result, we may be perfect and unsa nga word? Complete. Unsay kuwang sa kompleto? Wala kay kuwang. Walay kuwang. Kompleto gud. So aron makompleto ang atong pagtuo, kinahanglan nga moagi tag kalisod. Diba? Not lacking in anything. Ang mga magtutuo kuno nga dili mo abot sa level sa maturity will always lack something. O kung wa pa ka mo abot sa maturity level, sa maturity stage sa imong pagtuo, ang tendency is sa tanang higayon naagi kuwang nimo. Sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi naagi kuwang. Maglisod da sa pagpasalamat sa Ginoo. Nga naman, tungod kay wa pa man ta moabot aning stage, unya makakita gid da og unsay kuwang nato. Kuwang sa atong bulsa, kuwang sa atong pagtuo, kuwang sa bisan unsa, kuwang sa atong mga naa sa atong palibot. Kani akong silingan palaaway mangug kay ni mo nang ingnani ko niya. Kaning akong kauban sa trabaho, ingnani manggod ni mao nang kinahanglan ako sa kuanan. So, mao na siya mga igsoon. Next. Being complete depends on how well we accept trials in our lives. And so, gibalik-balik yun nato mga igsoon, sukad pa kaganina sa pagsugod sa atong mensahe nga ang pagsuway kinahanglan sa atong kinabuhi. Agig pagtapos, atong basahon. Ready, go. Oh. Kinahanglan na ato ng batasanon atong batunan kanang maong kinaiya. Atong i-welcome ang mga pagsulay o mga tentasyon sa atong kinabuhi, dili i-welcome nga musokom ta sa temptation. Kung dili, mo withstand ta sa temptation. In one of my groups sa men in uniform, ang usa sa iyahang gipakigbahin is naay lalaki man siya. Naay mga babae nga ganahan gyud sa iyaha. Unya ingon siya nga maglisod mangug balibad, pastor, kay maluoy mangug ko nila. Oh. Bitaw, this is true. And so, para na to, nga murag di ta maglisod anang area, murag magkatawa ta. Nga naman, sayon raman. Di ba? Sayon ra para na to. Pero ningon siya, maglisod ko, pastor, kay maluoy ko nila. That's his premise. That's his reason. Then I ask him, unsa nimo ka kuan unsa nimo ka love ang imong family? Ingon di siya, gihigugma ginan ako, pastor, ang akong pamilya, ang iyang asawa, ang iyang mga anak. Then ako sang giingnan ingko nga kung pananglitan sir, makahibaw ka nga ang tuyo aning bayhana mao ang pagbungkag sa imong pamilya, imuha ng tugutan. Ingon siya, dili gyud. Ko nga mao na rason sir nga kinahanglan atong balibaran. Kana siya nga klase sa temptation, maora na tentasyon nga giingon diha sa Biblia, kinahanglan mo dagan ta. So I told him, if you really loved your family, you have to say no to these girls, to these women that will come into your life. And true enough, I asked him, I said,
okay ra nimo sir, mumusta ko nimo from time to time, dili sa kanang dinhi ato ang kuan. So, okay ra kayo, pastor. So, during the week, I tried to contact with him. I PM'd him, and he said, after adto, ingon siya nga, salamat kayo, pastor, kay sa imong kanang mag-message ko niya ba. There was one time nga padung na gyud ayon ta kuno to siya. And then I asked him, "Sir, kumusta?" Nahinumdum siya sa among gistoryahan. Nimbalik siya ning unsa na? Ning U-turn, balik siya pauli sa ditso siya pauli sa ila. Kaning mga pagsuway, mga igsuon nga moabot sa atong kinabuhi, atong embrace with humility and gratefulness before God instead of murmuring against God. Tungod kay maunay kontra sa Ginoo kanang magreklamo. Our faith must undergo testing in order to level up our perseverance. Ang atong pagtuo kinahanglan nga mo undergo og testing kay aron mo improve ang atong paglahutay, dili kay naalay mga kalisod nga moabot ginagmay awa na malamba na dayon. And lastly, in order to attain maturity, difficulties and trials are necessary. I hope, brothers and sisters, as we go home today, we need to remember these principles. Considering our situation right now, that our situation is not getting better. Ang atong sitwasyon karon nag-anam og kalisod. So mao na mga igsoon aron magpabilin ta nga madaugon diha sa Ginoo atong hinumduman kini siya nga passage. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your message today, O God. It is my prayer, Lord, that each one of us, physically and online, will make these considerations seriously and apply this in our lives. Thank you so much, O God, for this time that you have given to us, Lord. In Jesus' most precious name, we commit all these things to you. Amen.